Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang naging paglalakbay ni Ibn Battuta at Zheng He. Si Ibn Battuta ay ipinanganak noong ika-24 ng Pebrero taong 1304 sa Tangier, Morocco. Siya ay kinikilalang pinakadakilang manlalakbay na Muslim noong gitnang panahon. Nagmula siya sa isang pamilyang nagluwal ng maraming Muslim na hukom o tinatawag na Qadi. Siya rin ay nakatanggap ng tradisyonal na edukasyong pampanaliksik sa batas at panitikan sa kanyang bayang Sinilangan. Noong taong 1325, sa edad na 21, sinimula niya ang kanyang mga paglalakbay sa pamamagitan ng pagtupad sa pilgrimage o Hajj patungong Mecca. Una niyang layunin ang gampanan ang tungkuling pangrelihiyon at palawakin ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga bantog na scholar sa Ehipto, Syria at Hejaz. Naabot niya ang mga layuning ito na pinatotohanan ng mahabang talaan ng mga scholar at mga supi na kanyang nakasalamuha at listahan ng mga diploma na iginawad sa kanya. Dahil dito, naging karapat-dapat siya sa posisyong panghukuman at ang pagiging dating mag-aaral sa tradisyonal na agham na Islamiko na nagbigay sa kanya ng mataas na pagkilala at nagpaigting sa kanyang pagiging kagalang-galang. Gayunpaman, ang kanyang kasikatan ay dumating kalaunan pa lamang. Sa bansang Ehipto na kanyang narating sa rutang panlupa mula Tunis at Tripoli, nabuo sa kanyang kalooban ang di mapigilang pagnanais na maglakbay at nagpasya siyang tuklasin ang pinakamaraming bahagi ng mundo na may patakaran sa sarili na huwag ng tahaking muli ang parehong daan. Noong panahong iyon, ang mga tao ay naglalakbay para sa praktikal na dahilan, tulad ng kalakalan, peregrinasyon at edukasyon. Ngunit si Ibn Battuta ay naglakbay dahil sa mismong kasiyahan ng pagtuklas ng mga bagong bansa at bagong tao. Dito siya nakahanap ng kabuhayan. Mula sa kanyang pagiging scholar at kalaunan ay sa kanyang lumalaking kasikatan bilang manlalakbay. Tinamasa niya ang kagandahang loob at pagkakawanggawa ng maraming sultan, pinuno, gobernador at matataas na opisyal sa mga bansang kanyang binisita na nagbigay sa kanya ng kabухayang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Mula Cairo, nagtungo si Ibn Battuta patungong Upper Egypt hanggang Red Sea. Ngunit bumalik din siya at nagtungo naman sa Syria, kung saan siya sumama sa isang caravan patungong Mecca. Matapos maisakatuparan ang peregrinasyon noong taong 1326, tumawid siya sa Arabian Desert patungong Iraq, Timog Iran, Azerbaijan at Baghdad. Doon niya nakilala ang huling Mongol Khan ng Iran na si Abu Said, na namuno noong taong 1316 hanggang 36 at iba pang maliliit na pinuno. Noong taong 1327 hanggang 1330, nanirahan si Ibn Battuta sa Mecca at Medina. Namuhay ng tahimik bilang isang deboto. Mula Jeddah, sumakay siya ng bangka kasama ang kanyang mga tagasunod at naglayag pababa sa magkabilang pampang ng Red Sea patungong Yemen. Tumawid sa lupa at muling naglayag mula Aden. Sa pagkakataong ito, naglayag siya sa kahabaan ng silangang baybayin ng Afrika. Binisita ang mga lungsod-estado ng Kalakalan hanggang sa Kilwa o Tanzania. Sa kanyang pagbabalik, nagtungo siya sa Timog Arabia, Oman, Hormuz, Timog Persia at tumawid sa Persian Gulf pabalik sa Mecca noong taong 1332. Isang bago at ambisyosong plano ang nabuo sa kanyang isipan nang marinig niya ang tungkol sa Sultan ng Delhi na si Muhammad Ibn Tughlaq at ang kanyang pambihirang pagbubukas palad sa mga scholar na Muslim. Nagpasya siyang subukan ang kanyang kapalaran sa korte nito. Dahil sa kakulangan ng mga direktang komunikasyon, napilitan siyang pumili ng mas palikong ruta. Kaya't nagtungo siyang Hilaga, muling dumaan sa Ehipto at Syria at sumakay ng barko patungong Asia Minor mula Latakia. Tinahak niya ang iba't ibang direksyon ng lupain ng mga Turko. Sa panahong ang Anatolia ay nahahati sa maraming maliliit na sultanato.
Dahil dito, ang kanyang salaysay ay naging isang napakahalagang sanggunian para sa kasaysayan ng bansa sa pagitan ng pagbagsak ng kapangyarihan ng mga Seljuk at ng pag-angat ng dinastiyang Ottoman. Mainit at bukas palad na tinanggap si Ibn Battuta ng lahat ng lokal na pinuno at ng mga pinuno ng mga kapatiran sa relihiyon. Nagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungong Black Sea, tumawid ng Crimean Peninsula at nagtungo sa Hilagang Caucasus hanggang sa Saray, ang kabisera ng Khan ng Golden Horde. Ayon sa kanyang salaysay, nagsagawa siya ng isang paglalakbay mula Saray patungong Bulgari sa itaas na bahagi ng Volga at Kama. Ngunit may mga dahilan upang pagdudahan ang katotohanan ng bahaging ito. Sa kabilang banda, ang kanyang salaysay tungkol sa pagbisita sa Constantinople kasama ng asawa ng Khan, isang prinsesang Byzantine, ay tila tunay na batay sa kanyang sariling karanasan. Pagbalik niya mula sa Constantinople sa pamamagitan ng mga kapatagan ng Russia, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay patungong India. Mula Saray, sumama siya sa isang caravan patungong Gitnang Asya, kung saan binisita niya ang mga sinaunang lungsod ng Bukhara at Samarkand sa Uzbekistan at Balkh sa bansang Afghanistan, na nooy nagpapakita pa rin ng mga sugat mula sa pananakop ng mga Mongol. Gumamit siya ng masalimuot na ruta patungong Khorasan at Afghanistan, at matapos tawirin ang kabundukan ng Hindu Kush, dumating siya sa hangganan ng India sa Ilog Indus noong taong 1333. Sa panahong iyon, si Ibn Battuta ay isa ng kilala at maimpluwensyang tao, kasama ang isang malaking pangkat ng mga tagasunod at maging ang sarili niyang harem ng mga asawa at alipin. Sa India, natugunan ng sultan na si Muhammad Ibn Tughlaq ang kanyang inaasahan hinggil sa kayamanan at kagandahang loob. Tinanggap siya ng may malaking karangalan at iginawad sa kanya ang posisyon bilang Grand Qadi ng Delhi, isang tungkuling hawak niya sa loob ng ilang taon. Bagamat tila nagkaroon siya ng maginhawang buhay, di nagtagal ay lumabas ang panganib ng kanyang katayuan. Si Sultan Muhammad, na isang pinunong may pambihirang kagandahang loob at kalupitan, ay namuno sa halos buong India ng may matigas na kamay na walang kinikilingan, Muslim man o Hindu. Nasaksihan ni Ibn Battuta ang mga karangian at kabiguan ng sultan, at sa araw-araw ay nangangamba siya para sa kanyang buhay, habang nakikita ang kanyang mga kaibigang nagiging biktima ng mapaghinalang pinuno. Ang paglalarawan niya kay Muhammad ay isang pambihirang halimbawa ng masusing pagsusuri sa pagkatao at matapat na sumasalamin sa kanyang magkahalong damdamin ng takot at simpatya. Sa kabila ng kanyang pag-iingat, nadawit siya sa kapahamakan, ngunit sinuwerte at nakaligtas. Sa kalaunan, muli siyang nabigyan ng pabor at hinirang bilang sugo ng sultan sa emperador ng China noong taong 1342. Umalis siya ng Delhi nang walang panghihinayang, ngunit ang kanyang bagong misyon ay puno pa rin ng panganib. Hindi pa siya nakakalayo mula sa Delhi nang lusubin ng mga rebelding Hindu ang kanyang pangkat at muntik na siyang mapatay. Sa Malabar Coast ng Timog Kanlurang India, nadawit siya sa mga lokal na digmaan at sa huli ay naaksidente sa dagat malapit sa Calicut, kung saan nawala ang lahat ng kanyang ari-arian at mga regalo para sa emperador ng China. Sa takot sa galit ng sultan, tumungo siya sa Maldive Islands, kung saan siya nanirahan ng halos 2 taon. Doon nagsilbi siya bilang kadi, nakisangkot sa politika, nagpakasal sa isang pamilyang naghahari at waring naghangad pang maging sultan. Dahil sa panganib ng sitwasyon, naglayag siya patungong Sri Lanka. Binisita ang pinuno at ang tanyag na Adam's Peak. Pagkatapos ay muling naaksidente sa dagat sa baybayin ng Coromandel. Nakilahok sa digmaan kasama ng kanyang bayaw at muling nagtungo sa Maldives. Pagkatapos ay sa Bengal at Assam. Sa panahong iyon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang misyon patungong China at naglayag papuntang Sumatra. Doon binigyan siya ng isang bagong barko ng sultan na Muslim
at nagsimulang tumungo sa China. Nakarating siya sa dakilang daungan ng China, ang Saitun or Chuanzhou, at naglakbay pa sa mga ilog at kanal hanggang sa Beijing bago bumalik. Ang bahagi na ito ng kanyang salaysay ay maikli lamang at may kalituhan sa ruta at petsa. Gayon din, maiksi lamang ang kanyang salaysay tungkol sa pagbabalik na paglalakbay sa pamamagitan ng Sumatra, Malabar at Persian Gulf, patungong Baghdad at Syria. Doon nasaksihan niya ang matinding pinsala ng Black Death noong taong 1348. Muli siyang bumisita sa maraming bayan sa Syria at Ehipto, at sa parehong taon, isinagawa ang kanyang huling Hajj patungong Mecca. Sa huli, nagpasya siyang umuwi mula Alexandria, naglayag patungong Tunisia, pagkatapos ay sa Sardinia at Algiers, hanggang sa makarating sa Fez, ang kabsera ng Sultanato ng Marinid, kay Abu Inan noong buwan ng Nobyembre taong 1349. Ngunit may dalawa pang bansang Muslim na hindi pa niya nakilala. Pagkaraan ng kanyang pagbabalik, nagtungo siya sa Granada. At makalipas ang 2 taon, ay naglakbay patungong kanlurang Sudan. Ang kanyang huling paglalakbay ay hindi niya ninais, ngunit iniutos ng sultan. Tumawid siya sa Sahara at nanirahan ng 1 taon sa Mali Empire, na noon ay nasa rurok ng kapangyarihan sa ilalim ni Mansa Sulaiman. Ang kanyang ulat ay isa sa pinakamahalagang sanggunian para sa kasaysayan ng Afrika sa panahong iyon. Sa pagtatapos ng taong 1353, bumalik si Ibn Battuta sa Morocco at sa kahilingan ng sultan, ikinuwento ni Ibn Battuta ang kanyang mga naging karanasan kay Ibn Jusay, na siyang sumulat ng mga ito. Pagkatapos ng kanyang pagsasalaysay, halos nawala na ang kaalaman tungkol sa kanya. Sinasabing siya ay nagsilbi bilang kadi sa isang bayan sa Morocco bago siya namatay. Ayon sa ilang tala, si Ibn Battuta ay namatay noong taong 1368 o 1369 at inilibing sa kanyang bayang Sinilangan, ang Tangier. Binansagan si Ibn Battuta bilang manlalakbay ng Islam, kung saan umabot sa 75,000 milya ang layo ng kanyang nalakbay. Halos lahat ng bansang Muslim ay kanyang napuntahan. Gayon din ang ilang kalapit na bansang hindi Muslim. Bagamat hindi siya nakatuklas ng bagong lupain at kakaunti ang kanyang naiambag sa heograpiya pang-agham, napakahalaga ng kanyang aklat bilang dokumentong pangasaysayan at pang-heograpiya. Nakilala rin niya ang hindi bababa sa 60 pinuno. Ang kanyang aklat na kilala rin bilang Rila o The Journey ay isang napakahalagang dokumento na nagbibigay liwanag sa maraming aspeto ng panlipunan, pangkultura at pampolitikang kasaysayan ng malaking bahagi ng mundong Muslim. Tunghayan natin ang naging implikasyon ng paglalakbay ni Ibn Battuta. Una, ang pagpapalawak ng kaalaman. Ang kanyang aklat na Rila ang naging pangunahing sanggunian tungkol sa lipunan, relihiyon, kalakalan at heograpiya ng ika-14 na siglo. Ang pagkakaisa ng daigdig ng Islam. Nagkaroon ng matibay na ugnayan ang mga bansang Muslim sa pamamagitan ng Hajj, kalakalan at edukasyon. Pagpapalitan ng kultura. Ang naging paglalakbay ni Ibn Battuta ay nagbigay liwanag sa yaman ng pagkakaiba-iba ng mga lipunan sa ating daigdig. Pagbibigay ng inspirasyon. Ang kanyang buhay ay nagpakita ng kahalagahan ng paglalakbay at pagtuklas na kalaunan ay naging gabay din ng mga scholar at manlalakbay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!